Let's bring in our guest today, Congressman Joel Chua, Chairman of the House Committee on Good Government and Public Accountability. Sir, magandang hapon and welcome to the Story Conference. Magandang hapon, Congressman. Yes, sir. At maraming salamat po sa invitasyon. Thank you, sir, for joining us. Sir, earlier you were quoted as saying that the Vice President may face impeachment over alleged mismanagement of funds sa OVP. Now, yung lumabas last week, yung mga resibo, supposedly to liquidate a lot of the funding that the OVP got. Ang daming questions lumabas eh. So I'm wondering where you are right now as far as determining whether or not impeachment will move forward. Have you made any decisions already? May clarity na ba kung magkakaroon nga ng charges? Well, insofar as impeachment is concerned, wala pa naman po kami na pag-uusapan about that. The only reason why impeachment was or came out is because I was asked by Yes, sir. Hello? We can hear you, sir. Hello? Yes, sir. We can hear you, sir. Opo. The only reason kung bakit po lumabas yun dahil po meron pong nagtanong sa akin if there is a ground for impeachment. So, of course, sinabi ko po, kung hindi po nila papaliwanag ng maayos ito, definitely there will be a ground for impeachment. But you're saying wala pong active movement ngayon sa House to impeach the Vice President. Kaya ko po tinatanong, kasi yun ang sinasabi ng kampo ni Vice President Duterte, na kaya ayaw na daw nilang sumipot dyan, ay the committee daw is just laying the groundwork for her impeachment. Kaya daw ayaw na nila mag-explain sa inyo. That's one of the reasons anyway na sinasite nila. Yun po ang sinasabi nyo na wala namang ganong movement ngayon. No active effort to impeach the Vice President. So far, wala pa naman po. Ang ginagawa pa naman po namin is this committee hearing which the primary purpose is in aid of legislation. Nabanggit nyo, Kong, that there may be grounds for impeachment. Yun yung sinagot nyo doon sa nagtanong sa inyo. Pero just in case, even if there is a ground for impeachment, di ba problema yung panahon? Dahil yung session days nyo na lang is less than 2 months. So just in case, halimbawa, magkaroon ng grounds at may mag-file ng impeachment, do you have enough time to do that? Lalo na kung pupunta pa yan sa Senate for the conviction? Well, if there will be enough time, that is another question. Dahil, siyempre, at the end of the day, pag-uusapan pa yan. Unang-una, we have to release the committee report. Tapos, Sir? I'm sorry, sir. Wala po, Hello? okay lang Can po. you hear, sir? Sir, sorry, sir. Okay Malinaw po. kayo sa amin, sir. Malinaw yung audio ninyo. medyo maingay po ang dating. Ayan po. Okay. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Malinaw po, malinaw, Congressman. Opo, kung meron pong ground, definitely meron na whether kung matutuloy pa po ba to, kung ito po ay papasok pa po because of the limited time, that's another question. And that is something that we have to resolve among members of Congress. Okay. Pero sir, hindi naman siguro kailangan tapusin ng inyong komite yung kanyang hearing bago mapagdesisyonan kung may grounds to impeach. Am I correct? Or you plan to finish everything and come out with the report first? Well, sa ngayon kasi halos hindi naman sila dumarating eh. So wala na rin po kaming, unless siguro may mga bagong witness na makuha. But insofar as I'm concerned, sana dumating sila in the next scheduled hearing para at least malaman din namin kung ano po talaga ang dapat namin maging resolution dahil napakahalaga po ng kanilang mga sasabihin. Opo. Oh, yes, sir. Granted, sir, siyempre, maganda to get their side. Pero if they refuse to give their side, if they refuse to answer, with what you have, sir, right now, with what you've uncovered, and with the testimonies that you already got from all the sides that are willing to appear, do you believe or do you think that you have sufficient grounds? Or would that be too early? Hello? Yes, sir.
Yes, sir. Ulitin mo, Ed. Sir, ulitin ko lang, sir. Granted nga that, of course, you want to have them appear to give their side. Pero hindi nga po nagpapakita. But with what you have, sir, already, with the testimonies that you've gathered, the evidence you've gathered, do you feel that you have already enough grounds to move forward with a possible impeachment case? Definitely. Oh, okay. Okay. So sir, do you have a timetable already in mind? Well, ako sa tingin ko, mga dalawang hearing na lang to at most siguro at 3. Pero siguro baka 2, enough na siguro. We will come up with the committee report. Committee report. Yes, sir. And sir, I don't want to feed I don't want to feed words in your mouth. So tell me lang if I'm getting this right. So after mga 2 committee hearings pa at wala pong sumipot, gagawa na kayong committee report, and you feel strongly that you have grounds already to file impeachment complaints. Tama ho ba? We have ground, well, hindi na naman po yan ang magiging basis namin. Ang Yes, sir. magiging laman po ng committee report, number 1, kung ano po yung mga laws na sa tingin po Violated. namin dapat amyendahan. Yes, sir. Yes. Number 2, if we will, kung merong grounds for impeachment complaint. Number 3, what are we going to do if we are going to file impeachment, or we will file a case against the Vice President. So lahat po yan pag-uusapan po ng mga committee members. Hindi lamang po ako ang magdidesisyon yan, kung hindi buong miyembro po ng committee. Yes, sir. Pag-uusapan pa. So in the meantime, Congressman, yung mga sinabi na po nyo, yung iba nasa abroad daw, yung iba hindi pa rin sigurado. It's a subpoena. Ano po ang next move nyo kapag hindi pa rin sila sumipot? Kapag in-ignore pa rin yung subpoena nyo, hindi po invitation yan, that's a subpoena. Ano yung options ninyo, yung committee? Siguro magiging option po namin, we will cite them in contempt. Kapag sinight po in contempt, pwede po silang order na i-detain. Maaresto at makulong. Yes, tama po kayo. Okay. Have you received any word from the OVP? Kasi ang balita namin, walang balak yung magsipunta yung mga sinomon nyo. Well, so far, wala pa rin eh. Puro mga nag-submit lang sila ng position paper. Sinasabi po nila na wala daw legal basis, walang jurisdiction, so forth and so on. Wala pong jurisdiction yung committee dun sa mga issue involved. Kasi sinasabi nila, dapat sa COA ba? Ganun ba yung sinasabi nila? Parang ganun po sinasabi nila. At saka sinasabi rin po nila na wala daw basis yung pagkakandak daw po namin. Sir, let me back up lang. If I got you correctly kanina, you said definitely there are grounds already to file an impeachment case. If I understood you correctly, sir, there are several grounds that are enumerated in the Constitution for impeachment. Could you be specific as to which particular grounds you are looking at? Betrayal public trust, 1. Number 2, graft and corruption. Number 3, bribery. So 3 grounds at least. At least, at the very least. Okay. Ami, anything else? Di ba kung i-impeach? At what level ba ang kailangan ng approval to initiate an impeachment case? Well, actually, kung ito isasubmit pa sa Committee on Justice or by 2/3 votes, po pwede. Yung mga miyembro po ay mag-submit ng articles of impeachment. A 2/3 votes, sir, of your committee, I mean, to move All the members. 2/3 votes of all members. Of the committee. Of the Congress. Of the committee. Plenary. Di ba, sir, 1/3? Tatlo po kasi ang ano niyan eh. Tatlo po ang po pwedeng para mag-akit ng impeachment. Number Yes, sir. 1,
pag may third person po, Yes, sir. nai-sponsor po ng isang congressman. Yes, sir. Opo. Number 2 po, yung kung resolution ng or yung congressman mismo Yes, sir. ay magsusumite or by a 2/3 votes po ng mga miyembro po ng Kongreso. Okay. So wala pa, at this point, walang individual na mag-i-initiate nun at naghahanap ng endorser sa House. Wala namang ganong tao ngayon na nagbabalak na mag-file ng impeachment complaint. An individual. Sa ngayon wala pa po akong alam. Ang naririnig ko lang po yung mga Makabayan Black, 'di ba? Parang mga nagbabanta po sila. But other than that, wala pa po eh. Not even members of the committee, hindi pa rin po namin napag-uusapan 'yan eh. Pero pwedeng hindi congressman yung mag-file, di ba, Kong? At i-endorse kailangan ng at least isang congressman. Pero yung magpa-file, hindi naman pag ipa-file po yan, necessarily. pag i-endorse po yan ng isang congressman, pag ipa-file po ng isang congressman, dadaan pa po yan sa Committee on Justice. So Yes. another time, ano na naman po yan. Yes. Magkakaroon na naman po ng delay na naman po yan. Pero pwede nyo namang bilisan kung gugustuhin nyo. Well, pwede rin po. But kahit naman anong pong bilis ilang linggo na lang po ba tayo? Mga 6. Oo nga eh. 6 na lang. Oo. Congressman, have you received any word on this issue from the Speaker, si Martin Romualdez? Wala pong binabanggit po. Wala naman pong sinasabi. Kaya sa totoo lang, yung mga impeachment po, una ko pong narinig yan sa bibig po ni VP Sara. Number 2 po, mga reporters po nagtatanong sa akin. Ako naman po, sinasagot ko lang po kung meron pong nakikitang grounds. Ito nga po, yung based sa aming pagkakantak ng committee hearing, yun po yung mga tingin ko na nakikita ko po. Unless, siyempre, ito po yung mapaliwanag nila ng maayos. Pero sir, if you already see those three grounds for impeachment, would you be filing it? Considering that you already identified them. Well, if we recommend it sa plenary, po pwede pong, siyempre, at the end of the day, numbers game pa rin yan eh. Yes, sir. We need the support of 1/3 members of One-third, sir. one-third members of all members of Congress. Which is not that So, hard. siyempre, Generally 100, no? Yeah. Which is not that Mga hard for 100, Congress. more than 100. more than More than 100 100 po. din na. Tama po kayo. Okay. Sige, sir. Abangan Sige namin na. kung anong... Susunod na decision niyo. kabanata. Sir, huli lang, sir. Antayin po natin yung susunod na kabanata dahil Yes, sir. sa ngayon, ang inaantay pa po namin yung pagsipot po nila sa committee namin. Yes, sir. Lampit Sir, pa, sir, oo. huli lang, sir. Kasi you were saying nga kanina, parang napaka-iksi na lang ng oras sa tingin niyo ba, at least at this time, and from your personal opinion, sa tingin niyo ba, ihahabol yan kung sakali bago mag-eleksyon? O hindi na talaga? Wala, hindi ko po kayo masasagot. Sa totoo lang, hindi ko rin po alam. Wala rin po akong idea dyan. Sige, sir. Fishing lang ako, fishing. Okay. Maraming salamat, sir. Thank you po, Congressman. Congressman Joel Chua. Nakadalawampung taon na po si Ed ko, i-impeach niya si Vice President. Actually, Ang Okay talagang na. ano namin dito, ang sa akin po talaga dito, ang nakita ko lang po talaga dito, dapat mag-enact po talaga kami ng batas. In aid of Nailimit po legislation. sa Ano pong mga batas yung ahensya. iniisip niyo yun nga pala, Congressman? Ano pong batas specifically yung pwedeng Well, ma-enact? kitang-kita na po Kitang-kita na po na dapat po talaga yung mga ahensya o departamento na walang kinalaman po sa intelligence gathering, dapat hindi po nabibigyan. Kaya kailangan po mag-set na po kami ng parameters pagdating po dito sa paggamit po ng confidential fund. actually, as an observer of 2 impeachment processes na umabot sa Senado, it can be done. It's just about Kaya political na po will. yung pan-21. It's just about political will. Okay. Mag-take na tayo kay Congressman Thank you, Joel Chua. Sir, magandang Congressman. hapon and thank you for being with us. Joel Salamat, Chua, Kong. Chairman ng Committee on Good Government and Public Ay, Accountability. maraming salamat din po sa inyo. Thank you, sir.